Magandang araw Pilipinas, narito na ang pinakahuling ulat tungkol sa lagay ng panahon ayon sa Pag-asa. Batay sa pinakabagong satellite image, patuloy na kumikilos papalapit sa kalupaan ng ating bansa ang Bagyong Ada. Tinatayang ang sentro nito ay nasa layong 545 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Taglay ng bagyo ang lakas ng hangin na umaabot sa 45 kilometers kada oras malapit sa gitna at may pagbugso na umaabot hanggang 55 kilometers kada oras. Kumikilos ito sa direksyong west-northwest sa bilis na humigit kumulang 10 kilometers kada oras. Bagamat nasa karagatan pa ang tinatayang sentro ng bagyo, kapansin-pansin na ang mga kaulapan nito ay umaabot na sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Samantala, patuloy pa ring umiiral ang amihan o northeast monsoon na nakaapekto sa malaking bahagi ng Hilaga at Gitnang Luzon. Ang inaasahang galaw ng Bagyong Ada sa loob ng susunod na 3 hanggang 5 araw. Ngayong hapon, inaasahang nasa layong 430 kilometers silangan ng Surigao City at Surigao del Norte. Sa darating na Biyernes ng hapon, inaasahang aabot ito sa layong 200 kilometers silangan ng Borongan City at Eastern Samar. Sa araw ng Sabado ng hapon, tinatayang nasa layong 130 kilometers silangan ng Birac Catanduanes. Sa Linggo, inaasahang nasa layong 325 kilometers east-southeast ng Kasiguran Aurora, at sa Lunes, nasa layong 525 kilometers silangan ng parehong lugar. Batay sa pinakabagong forecast track, mananatili ang bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa susunod na 5 araw. Hindi inaasahang magla-landfall ang bagyo. Gayunpaman, mahalagang isaalang-alang ang tinatawag na area of probability na nagpapakita ng mga lugar na posibleng aktual na daanan ng bagyo sa kabuuan ng forecast period. Dahil dito, hindi inaalis ang posibilidad ng paglandfall sa bahagi ng Eastern Visayas o ng Bicol Region. Kaya pinapayuhan ang mga kababayan sa mga nasabing lugar na maging handa sa ganitong senaryo. Ang pinakamalapit na paglapit ng bagyo sa kalupaan ay inaasahang magaganap sa darating na araw ng Sabado, malapit sa Catanduanes. Dahil sa patuloy na paglapit ng bagyo, mariing ipinapayo na huwag munang pumalaot ang mga mangingisda at ang mga may maliliit na sasakyang pandagat, lalo na sa mga karagatan sa silangang bahagi ng Visayas, Hilagang Silangan ng Mindanao, at sa Bicol Region. Ang kombinasyon ng Bagyong Ada at ng amihan ay magdudulot ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan sa mga bahaging ito ng bansa. Sa kasalukuyan, kahit nasa malayo pa ang sentro ng bagyo, ay nagtaas na ang pag-asa ng wind signal upang maagang mapaghandaan ang pagdating ng bagyo na maaring magdadala ng medyo may kalakasang pag-ulan at pagbugso ng hangin. Sa ngayon, nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Northern Samar, Eastern Samar, Dinagat Islands, Surigao del Norte, at Surigao del Sur. Sa ilalim ng Signal number 1, posible ang hangin may lakas na 39 to 61 kilometers kada oras sa loob ng 36 na oras o mas maikli pa. Ibig sabihin, maaaring hindi pa agad maramdaman ang malalakas na hangin hanggang bukas, ngunit nananatili ang banta. Batay sa forecast track, inaasahang kikilos ang bagyo malapit sa mga baybaying dagat sa silangang bahagi ng Visayas at patungo sa Bicol Region sa mga susunod na araw. Dahil dito, posible pang madagdagan ang mga lugar na sakop ng wind signal at tumaas pa ang antas nito. Ipinapakita rin ng forecast na maaaring umabot sa tropical storm intensity ang Bagyong Ada habang papalapit ito sa kalupaan. Dahil dito, hindi isinasantabi ang posibilidad ng pagtaas sa wind signal number 2 sa ilang bahagi ng Visayas, Bicol Region, at Hilagang Silangan ng Mindanao sa mga susunod na paglalabas ng Tropical Cyclone Bulletin. Bukod sa epekto ng bagyo, patuloy ding mararamdaman ang impluensya ng amihan. Sa kasalukuyang araw, inaasahan ang paminsan-minsang pagbugso ng hangin sa Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte, Abra, Hilaga at silangang bahagi ng mainland Cagayan, silangang Isabela, silangang Bulacan, Aurora. Malaking bahagi ng Quezon, Camarines Norte at Camarines Sur, Catanduanes at Sorsogon. Bukas, inaasahan pa rin ang pagbugso ng hangin sa Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte, Hilaga at silangang Cagayan, silangang Isabela, Aurora, malaking bahagi ng Calabarzon, Lubang Island, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, Cuyo Islands, Bicol Region, at Central Visayas. Sa mga susunod na araw, mananatili ang ganitong kondisyon sa mga nabanggit na lugar pati na rin sa malaking bahagi ng Visayas at Caraga. Ang mga pagbugso ng hangin na dulot ng amihan ay maaaring magdulot ng katamtaman hanggang maalong karagatan kahit sa mga lugar na wala pang wind signal. Pagdating naman sa pag-ulan, simula ngayong araw hanggang bukas ng tanghali,
inaasahan ang pag-ulan na nasa 50 to 100 mm sa Eastern Samar, Dinagat Islands, Surigao del Norte, at Surigao del Sur. Mula bukas ng hapon hanggang Biyernes ng hapon, mas lalakas ang ulan sa Northern at Eastern Samar na maaaring umabot hanggang 200 mm. Inaasahan din ang 50 to 100 mm ng ulan sa Catanduanes, Albay, Sorsogon, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands, at Surigao del Norte. Dahil may kasalukuyang aktibidad ang Bulkang Mayon sa bahagi ng Legazpi, mahalagang maging alerto ang mga residente sa posibleng epekto ng malalakas na pag-ulan, lalo na sa mga lahar at iba pang banta na maaaring dulot nito. Mula Biyernes ng hapon hanggang Sabado ng hapon, inaasahang mas lalawak pa ang mga lugar na makakaranas ng malalakas na pag-ulan. Posibleng umabot sa 100 to 200 mm ang ulan sa Northern Samar, Sorsogon, Albay, Camarines Sur, at Catanduanes. Samantala, inaasahan ang 50 to 100 mm ng ulan sa Eastern Samar, Biliran, Leyte, Masbate, at Camarines Norte. Ang mga pag-ulang ito ay maaaring magdulot ng pagbaha, lalo na sa mga mabababang lugar, pagtaas ng lebel ng tubig sa mga ilog, at posibleng pagguho ng lupa sa mga lugar na malapit sa kabundukan, lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan sa loob ng ilang araw. Patuloy na inaabisuhan ang publiko na bantayan ang mga rainfall at flood advisories na ilalabas ng Pag-asa sa mga susunod na araw. Sa kasalukuyan, wala tayong nakataas na gale warning. Gayunpaman, pinapayuhan pa rin ang mga kababayang naglalayag at pumapalaot na mag-ingat, lalo na sa eastern seaboard ng bansa. Posibleng umabot hanggang 3.5 metro ang taas ng alon, partikular sa extreme northern Luzon. Para manatili kayong updated sa pinakabagong lagay ng panahon, huwag kalimutang i-click ang subscribe button para sa napapanahong weather updates.